Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Meron ho tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa, meron po tayong low pressure area na minomonitor at ito po yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling pagkatala, ito pong low pressure area ay meron pong lokasyon sa ngayon na 2,900 kilometers east of Eastern Visayas. Nasa katamtaman or nasa medium po ang kategory nito para maging tropical depression. Wala pa naman po itong direktang epekto pero patuloy po nating minomonitor. Aalamin din natin ang weather system na nagbibigay ng sama ng panahon ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero dito natin titignan. Sa inilabas din po ng Pag-asa na panibagong tropical cyclone threat potential, mayroong papalapit po na banta ng sama ng panahon o bagyo. Kung makikita nyo dito sa ating screen, June 15 hanggang sa June 21, mayroong pong low pressure area at yan yung nasa labas ng ating bansa. Ito yung nakikitang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pero hindi naman nakikita para maging malakas na bagyo. Sa isang ilustrasyon natin, pangalawang graph natin, kung makikita ho ninyo, hanggang sa June 28, may panibago na namang LPA ang mabubuo dyan sa misilangang bahagi ng ating bansa. Pero low chance po ang category para maging isang ganap po na bagyo. Ngayon, kung makikita ho ninyo, ito yung sinasabi natin na low pressure area na banta para sa magiging panibagong bagyong tatawaging Bagyong Francisco. Pero uulitin ko, wala pang bagyo o low pressure area sa loob ng ating bansa pero meron sa labas. Ito po, sa ating pong tinatawag na forecast weather condition, ang atin pa rin pong pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon ay ang easterlies. So maging handa sa banta ng mga pag-uulan ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Asahan po yung mga lugar na yan na makaranas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay ang maalinsang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko and usually pag easterlies po, hindi ibig sabihin ito ay tag-init. Yan ay ibang weather system na nagbibigay ng mga pagulan especially sa bandang hapon at sa gabi. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, maging alerto at maging handa naman sa banta ng mga localized thunderstorms. Ito pong mga local thunderstorms ay nabubuo dahil sa maalinsangang hangin dulot po ng easterlies. So magkaakibat dyan or magkasama yung easterlies na yan at etong localized thunderstorms. Balikan natin yan at mag-focus tayo ngayon dito sa low pressure area. Sa ngayon, hindi natin may consider kung magiging malakas pa na bagyo o magiging super typhoon ba. Ito nga pong namomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magiging direksyon naman ito kung sakaling mas lumapit pa sa ating Philippine Area of Responsibility ay dyan po sa may bandang Eastern Visayas papunta sa parte po ng North Luzon. Hindi naman ito nakikitaan na maglalandfall o magkakaroon ng pinakadirektang epekto. Pero once na lumapit pa ito sa ating PAR sa mga susunod na mga araw, ang trap or ang station lamang ng hangin nito ang makakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Bagamat sa ngayon, malimit o kakaunti po yung mga bagyong nade-develop, pero asahan natin once na ma-develop po bilang isang tropical depression o panibagong bagyo itong low pressure area, pwede itong maging malakas. Ngayon naman, ang epekto po ng habagat ay hindi natin masyadong nararamdaman dahil sa monsoon break o yung pansamantalang pagkawala ng habagat dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag meron tayong monsoon break, wala pong epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa pero nabubuo naman ang isang weather system na easterlies dyan sa may karagatang Pasipiko, which is ang easterlies po minsan ang nagbibigay ng maalinsangang panahon lalo na sa umaga at sa tanghali. Kung mapapansin nyo naman, hindi masyadong mainit pero kahit makulimlim, maalinsangan po yung panahon. Yun po ay dahil sa tinatawag natin na easterlies o maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ngayon, kahit wala pang bagyong nabubuo sa loob ng ating bansa, maging handa na tayo dito sa low pressure area dahil po by next week, ito inaasahang lalapit at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility
bilang isang high chance na low pressure area hanggang sa pagiging tropical depression o mahinang bagyo. Ang susunod na bagyo, hindi pa natin malalaman kung magiging typhoon o super typhoon hanggat hindi po lumalabas yung tinatawag natin na kanyang forecast track and intensity, yung kanyang area of probability. Ang magagawa natin sa ngayon mga kababayan, maging alerto, maging handa, laging mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng